good day po sa ating lahat. Panoorin natin ito pagkatapos magbibigay ako ng komentaryo mamaya. Bagong development ito. Hinamon ng isang abogado, actually kilala natin to, kaibigan natin. Si human rights lawyer din ito, si Atty. Dino De Leon. Abogado ito ni dating Senadora Laila de Lima, si Dino De Leon. Hinamon ni Atty. Dino De Leon si Sara Duterte na ilabas isa publiko ang kanyang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yung kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth nung panahong siya'y mayor pa ng Davao, ilabas niya yun. Yung taon-taong SALN ay sinabit niya, dapat ilabas niya yun. At itong panahon na Vice President na siya, ilabas niya rin ang kanyang SALN. Bahagi na ito ng sinasabi ni Atty. Dino De Leon kung talagang gusto ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan. Kasi nagre-reklamo yung mga supporters ni Sara, hindi raw pinagbibigyan ng pagkakataon na i-clear ang kanyang pangalan sa mga isyong pinupukol dito. O yan na ang pagkakataon nyo, di ba? Kapunyag William Lim, salamat sa pag-send ng stars, Kapunyag William Lim. O yan na yung pagkakataon nyo. Sila Harry Roque, sila Eric Celes ng SMNI, mga tao ni Kibuloy, sinasabi nila hindi raw pinagbibigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong i-clear ang kanyang pangalan. Okay, so ikat na natin ito para makapagbigay tayo ng comment natin. So, yan yung challenge ng isang abogado. Kasi sa ngayon, talagang marami yung umaalma sa confidential at saka intelligence fund ng ating Vice President. At the same time, who is at the same time the DepEd Secretary. Okay? So, imagine naman, napakalaki pagkatapos sa armed forces natin, napakaliit. Then, mayroon yung naiulat na nung siya pa ay isang mayor ng Davao, ang kanyang confidential funds ay 460 million. So, napakalaki. Kaya, yon, marami ang umaalma. Kasi, para sa akin nga, yung pondo talaga, yung mga pondo ng gobyerno ay galing yan sa mga tao. So, therefore, dapat sana, yan ay gagamitin para ma-benefit yung mga mamamayan. So, yung 460 million pesos, sa palagay ko, marami na yung mga proyekto o marami yung mga activities na matutulungan yan, magagawa o ma-implement with that great amount of money. So, halimbawa, kwintahin yung yung mga maliliit na sa tindahan, yung mga sari-sari store lang, okay, let's say sa Davao. Ngayon, kung halimbawa 2,000 yung mga sari-sari store owners, yung tinutukoy natin yung maliliit lang na sari-sari store, kung ibigay yan sa kanila, sa palagay ko malaking kapital yon sa mga ito, napakalaking tulong. Ngunit nasa confidential fund na sinasabi na hindi nga pwedeng questionin dahil confidential nga eh. So, I don't agree with that. For me, lahat ng mga pera ng gobyerno, dahil yan ay galing sa taxation, ay dapat i-account para makita ang gamit, So, ganun yan. Ngayon, ito na yung tama si Atty. So, ito na yung pagkakataon na ipakita ng kampo ni Vice President na malinis yung kanyang ginagawa. Kaya dapat ipakita raw niya yung kanyang salin. Okay? Kasi
nung nasa government pa tayo, talagang we are required sa pag-submit ng salin na yan. Pagkatapos, with regards naman sa mga bagay-bagay tulad ng procurement, ganon, talagang binabantayan kami ng maigi ng PUA. Ngayon, takot-takot na kami. We strictly complied to whatever instruction. But may ulat na noong last year, yung itinatag yung Office of the Vice President satellite offices na ibalita na nang mag-purchase sila ng mga office equipment, office furnitures, yung mga office supplies at saka iba pa, then hindi nila sinunod yung correct procurement procedure. Okay? Okay. Yung office ni Vice President ay hindi nila sinunod yung sa nakikita ko parang sanay na sanay kasi sa Davao na siyempre hawak nilang lahat kaya wala na yung mga kuwa-kuwa. Although opinion ko lang ito. So ganun yan. Ngayon, bilang isang government service servant o bilang isang government servant, lalong-lalo na nasa taas sila ng position, imagine, the Office of the Vice President. Dapat talaga magpakita sila ng magandang halimbawa na lahat ng mga proseso, lahat ng mga procedures ay dapat sundin ng mga ito bilang magandang halimbawa para sa mga yung nasa lower echelon of yung government bureaucracy. Okay, so ganon yan, ano? Kaya yan, agree ako diyan sa sinabi ng isang abogado na para ma-clear yung kanyang pangalan, yung kanyang reputation with regards to these matters. Ipakita niya yung kanyang salin. Okay? Sa tingin ko naman, pag nasa Kwangkap, nasa government, then dapat open whatever yung mga information about you. Dapat open para yung trust ng mga tao ay mas titibay pa for your advantage. Okay? So, that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo!